to my YouTube channel. Hi guys! Kumusta na po ang ating mga buhay-buhay? Wala na pong paligoy-ligoy guys. Tayo po ay magpapatuloy na agad sa ating pong mga mahalaga at magagandang mga pangako pa ng Diyos na ating pong pinag-uusapan sa video ito. Ngayon po guys ay nasa pang-17 pangako na tayo ng Diyos at ang pang-17 pangako na ito ay ang rest. Mababasa naman natin ito sa aklat ng Hebreo chapter 4 verse 9 hanggang 11 at ganito po ang sabi, sa makatuwid may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa, tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Ang pamamahinga or kapahingahan guys na ipinapangako ng Diyos ay kapahingahan po ito para sa ating mga katawan at kaluluwa, physical at spiritual na kapahingahan. May kapahingahan din na pansamantala lang or pang-temporary lang na nararanasan po natin dito sa sanlibutan ito or dito sa lupa at may kapahingahan din naman na pang walang hanggan or pang-eternal na kapahingahan na mararanasan din naman natin ito pagdating sa langit. Ang pang-temporary na kapahingahan ng ating katawan dito guys na tinutukoy ay yung kapag day off natin sa trabaho, wala tayong mga pasok, kapag may mga holiday, o kapag okay ang takbo ng ating buhay, nakakapahinga po ang ating katawan, nakakapahinga ang ating mga isip. Pero pangsamantala lang po yan. Pagkatapos ng pangsamantalang yan, balik normal na naman tayo sa kung ano yung ating mga iniintindi sa buhay at kung ano yung ating mga ginagawa sa buhay, sa araw-araw, balik normal na naman tayo. Hindi kagaya guys sa tinatawag na kapahingahang walang hanggan or eternal na kapahingahan ay hindi ka na magpapagal doon, hindi ka na mapapagod dahil hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na maghahanap buhay. Wala ka ng mga iintindihin sa buhay at wala ka ng mga pasanin or mga dalahin sa buhay doon sa eternal na kapahingahan. Kaya nga, eternal na kapahingahan kasi wala ka nang iniintindi dito sa buhay mo. So, puro pahinga lang ang iyong ginagawa. Hindi ka na napapagod, hindi ka na nagpapagal. So, yan po yung yun po yung dalawang klase ng kapahingahan na ipinapangako ng Diyos sa atin. Unang-una guys, ipinapangako ng Diyos ang kapahingahan na ito or pamamahingang ito doon sa mga taong pagod na pagod na ang kanilang katawan sa paghahanap buhay, sa pagbabanat ng buto, gumigising sa umagang-umaga at gabing-gabi naman kung umuwi galing sa kanilang mga trabaho. Karaniwan or karamihan siguro sa atin guys ay 18 years old pa lang ay nagsimula ng maghanap buhay, nagsisimula ng magbanat ng buto or kaya naman ay mas maaga pa sa 18 years old, di po ba? At titigil po yan hanggang 60 to 65 years old. Depende sa kung anong klase ng trabaho na pinapasukan at depende rin sa kumpanya pinapasukan. Kung nakapasok ka sa isang magandang kumpanya, hanggang 60 years old ka lang. Pero at least mayroon kang magandang makukuha dyan, mga benepisyong makukuha dyan kapag ikaw ay mag-retire. Pati sa gobyerno, ganun din. Kapag ikaw ay nagtatrabaho at nag-retire ka rin ng 60 years old, meron kang mga benefits na makukuha. Eh, paano po kung sakaling wala ka sa kumpanya at wala ka sa gobyerno at yung trabaho mo lang ay kung ano-ano lang yan. So, dire-diretso pa rin ang trabaho mo kahit mag-60 ka na, hanggang sa mag-70 ka na, nagtatrabaho ka pa rin. Kasi kung titigil ka, wala rin kakainin ng pamilya mo. So, in short guys, ang ibig ko lang sabihin dito, kung nag-start ka na magtrabaho ng 18 years old hanggang 60, isipin nyo pong mabuti yan. Isipin nyo pong mabuti kung gaano nakapagod na pagod, kung paano na pagal ang iyong katawan
sa paghahanap buhay, sa pagbabanat ng buto. Ibig sabihin dito guys, ganun na kapagod na pagod, ganun na kapagal na pagal ang iyong katawan sa paghahanap buhay or sa pagbabanat ng buto mula 18 years old hanggang 60 years old. Imagine niyo po yan kung gaano nakahaba at ilang dekada na ikaw ay nagtatrabaho, di ba? Kaya kailangan po talaga natin guys ang pansamantalang kapahingahan. At yan po ay ipinangako ng Diyos, at hindi lang basta pangako ng Diyos, kundi inuutos din pa ng Panginoon yan sa atin. Sabi nga po dito sa Exodus chapter 20 verse 9 hanggang 10, basahin ko po sa inyo ha. Sabi dito, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o ang sino mang naninirahan sa inyong bayan. Sabi dito, inuutos ng Panginoon. So, kailangan na ipahinga talaga yung ating mga katawan guys, mula sa pagtatrabaho, mula sa kakaintindi sa buhay. So, ayan po yung pansamantala na kapahingahan na binigay sa atin ng Diyos. Kapag rest day, day off, yan, kapag holiday, walang trabaho, samantalahin na ang pamamahinga. Pangalawa guys, na ipinangako ng Diyos ang kapahingahan or pamamahinga para po doon sa mga taong bigat na sa kanilang mga dalahin or mga pasanin sa kanilang mga buhay. Ito po yung mga tao guys na talagang nakaranas, mga naka-experience ng mga matitindi at mabibigat na problema, mabibigat na pagsubok sa kanilang mga buhay. Alam niyo po guys, magpasalamat na po tayo sa Panginoon kung nakaranas lang tayo mawalan ng pera sa loob ng ilang araw, sa loob ng ilang linggo. Magpasalamat na po tayo guys, at least pera lang yung nawala sa atin. Pera lang ang wala sa atin. Samantalang ang iba po guys, wala ng pera, may sakit pa. Subukan niyo po minsan pumasok sa ospital. Makakarinig po kayo at makakakita po kayo ng ibang mga mabibigat na problema at pagsubok ng mga ng mga pasyente, mga nagbabantay sa kanilang mga pasyente, nagkakamot sila ng kanilang ulo kung saan sila kukuha ng pambayad sa ospital, nagkakamot sila ng ulo kung saan sila makakahagilap ng pera, pambili ng gamot sa kanilang pasyente, sa kanilang may sakit. So makikita mo dun guys, ang iba't ibang mga natin, kababayan natin na may mga matitindi at mabibigat na problema at pagsubok sa kanilang mga buhay. Wala na nga silang pera, may sakit sa kanilang pamilya. Diba? Kaya magpapasalamat na lang tayo sa Diyos, magpasalamat na tayo talaga sa Diyos dahil minsan nakakaranas lang tayo na mawalan ng pera ng ilang araw lang or ng ilang linggo lang. Diba? At least malusog pa rin tayo, malusog ang pangatawan ng ating pamilya. In short guys, or ang ibig ko lamang sabihin dito ay meron pang may matitinding sitwasyon, may matitinding problema, may matitinding pagsubok na dumaranas kaysa sa atin. Kaya pati sila po ay pinapangakuan ng Diyos ng kapahingahan. At ang pangatlong pinapangakuan ng Diyos guys na kapahingahan dito ay yung mga tao naman na hirap na sa kaiintindi sa buhay. Yung mga tao po guys na maraming mga responsibilidad na iniintindi sa kanilang mga buhay na hirap na. Iniintindi na yung asawa, iniintindi na yung maraming mga anak, iniintindi pa yung pamangkin niya, pati yung magulang nila, iniintindi mo. So may mga tao po guys na maraming mga responsibilidad na iniintindi sa kanilang mga buhay na hirap na. Ang masaklap nga po dito guys, alam nyo, ikaw na ngayon nagtatrabaho, ikaw pa yung dumaranas ng matitinding mabibigat na problema at pagsubok, at ikaw pa yung mga nag-iintindi lahat-lahat sa pangangailangan sa buhay. At mayroon po mga tao talaga guys na naka-experience nito, lalong-lalo na po doon sa mga single parents. Mga single parents po. Sila po
po yung mga naka-experience na sila na nga yung naghahanap buhay, sila pa yung mga nag-iintindi sa lahat ng mga kailangan sa buhay, nag-iintindi sa mga anak, iniintindi lahat-lahat sa loob ng mga kailangan ng tahanan o ng pamilya. Tapos ikaw pa yung nakakaranas ng matitinding problema. Nako, ito yung masaklap talaga. Kaya ang Diyos po ay nag-o-offer sa atin, or hindi nag-offer, kundi pinangako talaga sa atin na bibigyan tayo ng kapahingahan. Hindi lamang dito sa lupa, lalong-lalo na doon sa langit. So, narito po guys, ang ilan sa mga talata sa Biblia na babasahin ko po sa inyo ngayon patungkol sa mga pamamahinga o kapahingahan na ipinangako ng Diyos sa atin. Pagsamantalang kapahingahan at pagwalang hanggan na kapahingahan. So, unang-unang talata na babasahin ko po sa inyo guys ay doon sa Hebrew chapter 4 verse 9 hanggang 11 na binasa ko kanina. So, babasahin ko lamang po ulit. Ang sabi dito, sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sinumang makapasok at makapamahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang mga gawa. Tulad ng Diyos na nagpahinga na sa kanyang paglikha. So, ibig sabihin lamang dito guys, yung kapahingahang nakalaan na sinabi ko dito, nakalaan na yun para sa atin, yun po yung pang-eternal na kapahingahan guys. Katulad ng patulad ng Diyos sa kanyang pamamahinga, sa paglikha po niya sa langit at sa lupa. Kung paano po niya nilikha noon ang mga bagay na nasa langit at mga bagay sa lupa, nilikha po niya yun, trinabaho po niya yun, ginawa po niya yun sa loob ng 6 na araw. At sa ikapitong araw, nagpahinga na po siya guys. Nagpahinga na, tumigil na siya sa kanyang paggawa. Tumigil na siya sa kanyang pagtatrabaho. At iyan lang po yung ibig sabihin niya dito guys, na pagdating ng panahon, pagdating ng araw o panahon ay may rin po, may katapusan din po sa lahat ng ating pagpapagod dito sa mundong ito, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga tinatrabaho dito sa mundong ito, matatapos din po yan guys. At makakamit mo rin isang araw yung kapahingahang walang hanggan ng Diyos na tumigil na sa pagtatrabaho, sa paglikha niya dito sa mundo. Dito naman po guys, sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30, ganito naman po ang sabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ibigay ko sa inyo. Kung may mapapansin po kayo guys, sa mga talatang ito yung unang-unang mapapansin po natin. Ito po ay isang imbitasyon ng Panginoong Hesus. Na hali kayo rito. Kayong mga napapagal, kayong mga napapagod, hali kayo rito. Ayan yun, yung kanyang imbitasyon. Na lumapit kayo, kayong mga napapagod na. Pangalawang mapapansin natin dito guys, sa sumunod na talata, sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaan lamang. So, mapapansin natin dito guys, na magpalitan lang kayo ng Diyos. Yung pasanin mo mabigat, yung mga dalahin mong mabigat, na pagal ka na, pagod ka na, ibigay mo yan sa Panginoon. Tapos, kunin mo yung pasanin na binibigay ng Diyos. Yung pamatok ng Diyos na binibigay niya, sabi niya dito, na pasanin mo kasi magaan lang ito. So, anong ibig sabihin yun? Sa paglapit natin sa Panginoon, kunin natin yung pasanin ng Diyos at sabi doon, makipag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mababang loob, bibigyan ko kayo ng mas magaan na dalahin. Magaan na dalahin. Sa totoo lang po, kung tayo po ay may mga pasanin, ang Diyos po ay may pasanin din. Ang pasanin po kasi ng Diyos guys, ay yung kaligtasan ng buong mundo. Kaligtasan ng buong mundo ang pasanin ng Diyos. At alam nyo, kaya sinasabi niyang magaan lang,
ang pasaning ibibigay niya sa atin. Kasi napagagaan lang naman talaga guys na ang ipahayag mo lang ang salita ng Diyos. Napakagaan lang naman talaga na i-share mo lang ang salita ng Diyos doon sa mga tao para makarinig ang lahat ng mga tao ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Diba? Napakagaan lang na dalhin. So, anong gusto mo? Dadalhin mo yung sarili mong pasanin mo, na hirap ka na, o yung pasanin ng Diyos na lang ang dadalhin mo? Diba? Kaya lang, sabi ng Panginoon, mag-aral muna tayo sa Kanya. Makipag-aral muna tayo. Aralin natin kung paano natin ibahagi ang salita ng Diyos. Para mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. At dito natin masusumpungan ang pansamantalang kapahingahan ng ating mga katawan, mga isip at kaluluwa. So, unang-una guys, ang gawin natin makipag-aral tayo. Unang-unang gawin natin guys ay lumapit tayo sa Panginoong Hesus dahil ito po yung kanyang panawagan Ito yung kanyang imbitasyon. Pangalawa, makipag-aral tayo sa kanyang mga salita. Aralin natin yung kanyang mga salita at lahat ng ating mga naaral, natutunan sa kanyang mga salita. Pangatlong gawin natin ay ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil yan po yung pasanin ng Panginoon. Pasanin ng Diyos na ang maibahagi ang salita ng Diyos sa buong mundo para ang lahat ng mga tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Baka sakali ay mayroon pa pong maliligtas na mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno, mayroon pang maliligtas kapag tayo po ay nangangaral, nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Diba? Napakasandlit lang na ipangaral ang salita ng Diyos. Magaan lang. Diba? Madali lang. Dito naman po guys, sa Marcos chapter 6 verse 31, ganito naman ang sabi. Pakinggan po natin mabuti. Sabi po dito, napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. So, ang eksena po dito or senaryo po dito guys, ito yung panahon na nagpapakain po sila ng 5,000 katao. So, isipin nyo po yun guys. Imagine nyo po yung kung gaano karami mga tao ang kanilang pinapakain. Sila ang nag-iintindi, si Jesus at ang kanyang mga anak, mga alagad ang nag-iintindi ng pagkain, naghahanda ng pagkain para po doon sa napakaraming bilang ng mga tao. At hindi na nga po nila nakuhang kumain. At sabi po dito sa talata, hindi nila nakuhang kumain sa pag-iintindi nila doon sa napakaraming tao. So bukod dito guys, wala na silang panahon para kumain. Pagod pa sila ng mga panahon na yun. Pakinggan niyo po yung salitang pagod na. At ngayon po, at sabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad, pumunta tayo doon sa ilang. Doon sa walang tao, sa walang magdidisturbo sa atin para makapahinga tayo ng kaunti. So, ibig lang sabihin dito guys, kapag tayo nakaramdam na ng pagkapagod, pagpapagal sa ating mga katawan, sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, diba? Kailangan natin minsan ng pahinga ng konti. Yun po ang ibig sabihin dito. Relax mo ng konti yung sarili. Lumayo-luyo ka muna doon sa mga pinagmumulan ng iyong mga kapaguran, mga inintindihin sa buhay. Lumayo-layo ka muna ng konti. So magliliwaliw ka naman ng konti para ma-relax mo yung iyong sarili. Papahinga mo ng kaunting panahon ng iyong utak, iyong katawan. So, kailangan pumunta ka sa isang lugar na kung saan wala talagang magdidisturbo sa iyo. Kaya nga, diba, ang iba, nag-outdoor sila doon sa mga lugar na talagang tahimik, walang didisturbo sa kanila, yung sila lang, enjoy nila yung pamamahingan nila na walang ibang dumidisturbo sa kanila. So guys, kailangan po natin yan sa ating mga buhay kapag tayo po ay alam natin sa ating mga sarili na pagod ka na, talagang pressure na pressure ka na sa buhay, stress ka na. So, i-relax mo naman ang iyong sarili, pahinga mo naman ng kaunti. Maghanap ka ng panahon, maghanap ka ng araw na kung saan ay pwede kang makapagpahinga ng konti.
kailangan doon sa tahimik, doon sa malayo. Yung walang magdidisturbo sa'yo, yung hindi mo nakikita, yung mga intindihin mo. Kasi kung magpapahinga ka dito lang sa loob ng bahay at makikita mo yung mga gawain, hindi ka rin makakapahinga, hindi ka rin titigil ng kakagawa kapag nakita mo yung mga gawain mo sa bahay, di ba? Lalo na po sa mga nanay. Nako, hindi yan mapakali, hindi yan matigil ng kagagawa hanggat nakikita yung mga gawain sa loob ng bahay. Kaya minsan, lumabas ka ng bahay, lumayo ka. Tulad ng ginawa nila ng Panginoong Hesus, lumayo sila, pumunta sila sa ilang. Yun lang yung tahimik na lugar para makapahinga sila ng konti So dapat guys, ganun din pong gawin natin sa ating mga sarili para maipahinga natin pansamantala yung ating mga katawan, yung ating mga isip. Dito naman po guys, sa Isaiah 63 verse 14, ganito naman po ang sabi. Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, gayon dinulutan ni Yahweh ng kapahingahan ang kanyang bayan. Pinapatnubayan niya ang kanyang bayan at siya ay pinarangalan. So, yung tinutukoy ko dito na bayan, tayo po yun tayo yung tinutukoy ng Diyos na bayan, na pinapatnubayan ng Diyos. Para din po tayong mga tupa na pinapatnubayan niya at dinadala doon sa masariwang sariwang pastulan at doon makaranas tayo ng kapahingahan. Sa presensya po yan guys ng Panginoon. Kapag tayo po ay nag-stay, lumalapit sa presensya ng Panginoon, makaka-experience din po tayo ng pansamantalang kapahingahan. At paano ba tayo lalapit sa presensya ng Panginoon? Napakasimple lang guys ang ating mga gagawin. Lumapit ka sa Diyos at makipag-usap ka sa Panginoon. Ito yung ginagawa po natin sa pananalangin guys, sa devotion, ganyan. Devotion natin, karoon tayong devotion sa Panginoon. Sa pagdi-devotion kasi sa Panginoon, nandun, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, and then nakikipag-usap tayo sa Panginoon. So, habang tayo nakikipag-usap sa Panginoon guys, nandun tayo, di ba? Nandun tayo, malapit tayo sa presensya ng Panginoon. At kapag na-experience po natin yung presensya ng Diyos, ay wow, ang sarap po talaga pag nasa presensya ng Panginoon. Sa presensya kasi ng Panginoon guys, masasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, laman ng puso mo, laman ng dibdib mo, masasabi mo lahat sa Diyos. At naiiyak mo sa Panginoon, hindi ka naiiyak umiyak sa Panginoon. Minsan kasi guys, sa mga kaibigan natin, naiiyak tayo umiyak. Diba, naiiyak tayo pakita na umiyak tayo, na pumapangit ang mukha natin. Pero sa Panginoon guys, kahit magkadapangit-pangit yung mukha natin na kaiiyak sa harapan ng Diyos, wala yan. Walang pumapansin sa atin kapag nagkakanda pangit-pangit na yung mukha natin sa kakaiyak, kung anong itsura natin sa kakaiyak sa Panginoon. Diba, magkakangiwi-ngiwi na yung mukha natin sa kaiiyak sa Diyos, magkatulog-tulog na yung ating mga sipon at laway, ay walang nakakita. Ang Diyos lang nakakita sa atin at ang Diyos lang nakakaunawa sa ating mga nararamdaman na sinasabi natin sa Kanya. So, after nun guys, after mo masabi lahat sa Panginoon, yung kabigatan mo, ang gaan na ang gaan na. Kaya, isa rin po yan sa pansamantala kapahingahan na mararanasan natin yung sa presensya ng Panginoon. Dito naman po guys, sa huling talata na aking babasahin sa inyo, sa Aklat ng Pahayag, chapter 14, verse 13, ang ganito po ang sabi, "At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga," sabi ng Espiritu, "magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa." Wow! Lahat ng ating mga pagpapagal dito guys, sa sanlibutan ito, sa mundong ito, ay sabi nga dito ay matatapos na, makapahinga rin tayo. Makakapahinga rin tayo sa wakas, yung totoong pahinga na talaga, na katulad ng kapahingahan ng Diyos, na hindi na siya gumagawa,
hindi na siya nagtatrabaho. Ganun din po gagawin natin guys, pagdating sa langit, hindi na tayo magtatrabaho, wala na tayong ibang mga gagawin, kundi ang magpuri at sumamba lamang sa ating Panginoon. Kaya lang, may requirements ang gagawin. May requirements tayong dapat gawin. Sabi niya dito, maglingkod tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Yan. Maglingkod tayo sa Panginoon hanggang kamatayan, gumawa tayo sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan, hanggat nabubuhay pa po tayo dito sa mundong ito. Ibig lang sabihin dito guys, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, habang nabubuhay tayo sa sanlibutan ito, gawin natin ang kalooban ng Diyos, maglingkod tayo sa Diyos hanggang kamatayan.